Alam niyo ba na ang Enero ay diniklarang Zero Waste Month? Ayon sa Presidential Proclamation No. 760 Series of 2014, layunin ng Zero Waste Month na isulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng basura, tamang segregasyon at paggamit ng mga alternatibong kagamitan para sa single-use plastics. Kaya naman dito sa Mars School Marikina, bahagi tayo ng kampanya tungo sa zero waste. Sisimula natin ito sa isang kwento na may pamagat na Nag-iisang Daigdig na isinulot ni Segundo Matias at iginuhit ni Gani Madueno. At kwentong ito ay magpapakita ng kahalagaan ng tamang paggamit at pangalaga sa ating kalikasan. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa zero waste, kundi nag-aanyaya rin sa atin na maging mas mapanuri at mas maingat sa ating mga gawi. Bilang marista, mahalaga na tayo ay maging ehemplo sa ating pamayanan, mula sa tamang pagtatapon ng basura hanggang sa pag-recycle ng mga gamit na maaari pang pakinabangan. Upang bigyang buhay ang ating kwento, sasamahan tayo ni Binibining Jessica Apostol, isa sa mga magagaling na guro mula sa Early Childhood Education Department. Kaya tara't makinig ng kwento dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Jessica Apostol at ngayong araw samahan ninyo ako na basahin ang kwentong Nag-iisang Daigdig. Ito ay sinulat ni Segundo D. Matias Jr. at iginuhit naman ni Gani Madueno. Ito ay nilimbag ng Lampara Books. Basahin natin. May paniniwala na ang lahat daw ng ating nakikita, naririnig at nararamdaman sa kasalukuyan ay nagmula lamang sa isang munting butil. Matagal nang pinagmamasdan iyon ng dakilang may kapal na siyang may likha ng lahat noong panahong wala pa siyang nililikha. Dinama ng dakilang may kapal ang butil sa kanyang palad. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay banayad na hinipan iyon. Mula roon ay nilikha ang buong sanlibutan, kasama na ang iba't ibang bituin at planeta. Ngunit, tanging isa-isang planeta na tuon ang kanyang pansin. Ito ay tinawag niyang daigdig. Sa kanyang palad ay kinausap niya ang daigdig. Ikaw lamang ang bibigyan ko ng buhay. Pagkatapos ay banayad na hinipan niya iyon. Nagkaroon ng mga ilog, batis, look, talon, karagatan at iba pang mga anyong tubig. Nagkaroon din ng mga bundok, burol, lambak, talampas at iba pang mga anyong lupa. Muling hinipan iyon ng dakilang may kapal. Nilikha ang mga punong kahoy at sari-saring halaman, kaya naging luntian ang kulay ng daigdig. Hindi naglaon, nagkaroon ng iba't ibang uri ng hayop. May mga hayop na matatagpuan sa kabatagan at kagubatan. Mayroon din sa tubig at sa himpapawid. May mga maaamo at mayroon din namang mga mababangis. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis. Napangiti siya habang pinagmamasdan niya ang daigdig. Muling nasiyahan ng dakilang may kapal. Ang daigdig at ang kalikasan nito ay ang pinakamaganda sa aking mga nilikha. Daigdig, dahil bukod tanging ikaw ang binigyan ko ng sari-saring nilikhang may buhay, nararapat na lumikha ako ng titira sa iyo at magbibigay halaga sa iyo. At sa huli niyang pag-ihip sa daigdig ay nilikha ang mga tao. Mga tao, heto ang tirahan, ang daigdig, nakangiting sabi ng dakilang may kapal.
Ikinasaya ng mga tao ang mga yamang lupa at yamang tubig. Lagi silang naglalaro sa mga batis, bundok, look, dagat at sa buong kapaligiran. Lagi rin silang nakikipaglaro sa mga hayop. Maraming salamat, may dakilang may kapal, sabi ng mga tao. Mga tao, sana'y pagyamanin ninyo ang mga biyayang ipinagkakaloob ko sa inyo. Inyong gamitin ang ibinigay kong dunong upang pangalagaan at bigyang halaga ang daigdig at ang iba't ibang kalikasan nito, tugon ng dakilang may kapal. Hindi naglaon, lumawak na lumawak ang kaalamanan ng mga tao. Sila'y nagsaliksik sa iba't ibang karunungan. Umusbong ang kanilang hangarin na dagdagan pa ang dunong na ibinigay sa kanila ng dakilang may kapal. Nag-imbento at lumikha sila ng mga bagay-bagay para makapamuhay sila ayon sa kanilang kagustuhan. Inimbento nila ang gulong, ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan na kanilang nadama. Hindi pa rin sila nakontento. Naimbento nila ang sasakyan na may makina. Natuwa sila at pinuri ang kanilang mga sariling likha. Gumawa sila ng mga pabrika upang mabilis na makagawa ng mga damit, sasakyan, tirahan, pang-araw-araw na kagamitan at pati ng pagkain. Sa mga pabrika ay walang tigil na lumalabas ang usok. At sa loob ng maikling panahon, ito ay dumami ng dumami. Ugali nitong palibutan ang daigdig at akyatin ng langit. Ho ho ho! Halakhak ng usok na laging nagmamayabang. Ako si Usok, laging ibinubuga ng mga pabrika, ng mga sasakyan at ng anumang nasusunog na ginagawa ng mga tao. Kalaban ako ng malinis na hangin. Dala ko ang sari-saring kemikal na nakakalason hindi lamang sa tao, kundi pati na rin sa mga hayop at mga halaman. Patuloy ang paglaganap ng usok sa himpapawid. Nagagalit na ang ozone layer dito. Usok, lumayo ka sa akin. Utos nito, ako ay inilikha upang magbigay proteksyon sa buong daigdig. Anong magagawa ko? May taglay akong lakas na nilikha ng tao. Tugon ng usok. Dahil sa dala mong polusyon, ako'y nabutas na. Maawa ka. Pagsusumamo ng ozone layer. Kapag lumaki ang butas ko, ang mga tao ay tuluyang mapipinsala sa mainit na sinag ng araw. Dahil dito, sila ay magkakaroon ng sakit. Hindi lamang iyon, iinit ang sinag ng araw sa daigdig. Ito ay makakasama sa mga tao at sa kalikasan. Ang mga tao ang lumikha sa akin, ang kausapin mo. Laging ito ang isinasagot ng usok tuwing sila ay nagtutunggali at walang magawa ang ozone layer. Ngunit, hindi lamang pala ang ozone layer ang may suliranin dahil sa mga likha ng tao. Ang mga anyong tubig ay napipinsala rin. Ang dating malinis at malinaw na tubig na dati ay nilalangoyan ng maraming isda ay madumi na rin at nagkulay itim. Ito ay dahil sa mga basurang itinatapon doon ng mga tao. Kasama pa ang mga mapinsalang kemikal mula sa mga pabrika na nakadadaloy sa iba't ibang anyong tubig. Ang kati-kati, sabi ng dagat. Ang baho, sabi ng look. Hindi ako makahinga sa dami ng basura, sabi ng ilog. Talagang hindi kayo makakahinga hanggang nandito ako, pagmamayabang ng plastic. Kahit abutin pa ako ng daang-daang taon, hindi ako matutunaw.
Ibig mong sabihin, hanggat hindi tumatigil ang mga tao sa paggawa ng plastic, patuloy na dadami ang mga basurang katulad mo? Tanong ng Luok. Korek ka riyan. Tugon ng plastic. Kailangang may magsabi sa mga tao na tigilan na ang paggawa ng plastic at huwag na silang magtapon ng mga basura sa atin, sabi ng dagat. Malaki ang pakinabang na nakukuha sa amin ng mga tao. Kung wala kami, wala silang botelya sa mga shampoo, mga lalagyan ng computer nila, sapatos, upuan, tsinelas, cellphone. Lahat ng ginagawa ng mga tao, kasama kami. Hindi sila mabubuhay kung wala kami. Pagmamayabang ng plastic. Nandumo ang mga anyong tubig sa kanilang narinig kay plastic. Ganon din ang mga punong kahoy. Malapit nang maubos ang aming mga lahi. Umiiyak na sabi nila. Hindi ko kayo puputulin kundi kagustuhan ng mga tao, sagot ng lagari. Mauubos ang malinis na hangin na aming ibinubuga na kailangan ng mga tao at magkakaroon ng mga baha kung hindi sila titigil. Pagbabanta ng mga punong kahoy. Bakit di ang mga taong kausapin nyo? Matigas na sagot ng lagari. Kahit anong pakiusap ng tubig, hangin, ozone layer, at mga punong kahoy sa mga tao ay parang wala silang nakikita at naririnig sa mga pinsalang dulot ng usok, plastik at lagari. Patuloy silang sa paggawa ng mga makina at mga pabrika na nakasisira sa buong kalikasan na nilikha ng dakilang may kapal. Ngunit, hindi natutulog ang dakilang may kapal. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa daigdig. Nakikita niya ang pinsalang nagaganap sa kalikasang kanyang nilikha. Nakikita niya kung paano inaabuso ng tao ang daigdig. Isang araw ay naisip niya na wala ng ibang paraan upang matigil ang mga ito. Binuksan niya ang kanyang palad at inilapit iyon sa mga tao. Mga tao, kailangan ko kayong makausap. Malungkot na sabi niya. Halika kayo, sumama kayo sa akin. Sa kanyang palad, sumakay ang mga tao. Dinila niya sa kalawakan ang mga ito. Napagmasdan ng mga tao ang iba't ibang planeta at bituin. Namangha ang mga tao sa kanila nasaksihan. Napakaganda! Itinuon ng dakilang may kapal ang paningin sa daigdig. Tanging ang daigdig ang binigyan ko ng mga nilikhang may buhay. Binigyan ko ito ng sari-saring anyo ng mga bagay-bagay na may buhay at walang buhay. Ngunit pagmasdan ninyo ang daigdig ngayon, nababalutan ang daigdig ng iba't ibang polusyon sa mga anyong tubig, anyong lupa at sa hangin. Nakita ng mga tao ang pinsalang dulot ng usok, plastik at lagari. Nakita rin ng mga ito ang mga binabahang kalye dahil sa walang humpay na pagputol ng mga punong kahoy at pati na rin ang mga bara sa daluyan ng tubig dahil sa kagagawan ng plastik. Sa kalawakan, waring may sakit ang daigdig at humihingi ng suklolo upang ito ay gamutin. Mga tao, alam kong alam ninyo ang nangyayari sa daigdig, sabi ng dakilang may kapal. Ngunit, hindi ninyo pinapansin ang lahat ng ito dahil higit na binibigyan ninyo ng halaga ang iba't ibang teknolohiyang patuloy ninyong nililikha. Sana ang dunong na aking ibinigay sa inyo ay pagyamanin ninyo nang walang pinsalang idudulot sa inyong nag-iisang daigdig.
dahil sa tuwing may napipinsala kayo, sa bawat bahagi nito ay napipinsala rin ako. Dahil ako ang may likha sa lahat. Ikaw, may maibabahagi ka ba upang sagipin ang naghihingalong nag-iisa mong daigdig? At doon natatapos ang ating kwento. Muli, ito ang nag-iisang daigdig. Isinulat o kwento ni Segundo D. Matias Jr. at iginuhit naman ni Gani Mandueño. Salamat sa pakikinig. Paalam! Maraming salamat sa ating napakahusay na guro. Ang kwentong ito ay hindi lamang nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa zero waste, kundi nag-anyaya rin sa atin na maging mas mapanuri at maingat sa ating mga gawi. Bilang Marista, ano nga ba ang pwede mong magawa upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan? Una, kapag nasa bahay, magtipid ng enerhiya at tubig. Pati ng mga hindi ginagamit na appliances, ayusin ang mga taga sa tubo, at siguraduhin maayos ang paggamit ng mga likas na yaman upang hindi masayang. Pangalawa, kapag nasa paaralan, magdala ng sariling lalagyan o bote ng inumin upang mabawasan ang basura. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong sa pangangalaga ng kalikasan. Pangatlo, kapag namimili, laging magdala ng eco bag upang maiwasan ang paggamit ng mga plastik. Ito ay isang praktikal na paraan upang mabawasan ang basura at magbigay ng positibong epekto sa ating kapaligiran. Pang-apat, kapag kumain sa labas, umorder lamang ng pagkain na kaya mong ubusin upang maiwasan ang pagsasayang ng pagkain at maisabuhay ang maingat na pagkonsumo. Panglima, kapag nasa pasyalan, huwag mag-iwan ng mga basura. Maging responsableng turista sa pamamagitan ng paggalang sa mga lokal na komunidad, hayop at likas na tanawin upang mapanatili ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Marista, ilan lamang ang mga nabanggit na paraan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ang mahalaga, tayo ay maging mabuting halimbawa sa iba at magsanib puwersa para sa ating kalikasan. Ayan, Marista! Sana ay marami kayong natutunan sa ating kwento at sa ating mga natalakay. Huwag kalimutan, bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. Hanggang sa muli dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa.